Mga tol, panoorin natin 'to. Ganito nakahanda ngayon ang Taiwan 'no, kung saka-sakaling atakihin sila ng, China mga tol. Panoorin natin kung papaano sila maghanda at talagang nakakabilib mga tol kasi open-minded ang mga tao rito mga tol sa Taiwan at talagang sunod sila sa gobyerno nila. Hindi katulad dito sa Pilipinas mga tol, talagang naglalabanan 'no, wala tayong pagkakaisa, 'yun ang madaling salita 'no. Panoorin natin 'to mula rito kay, John Reps. No, at, Ukrainians tinamaan ng unmanned vehicle ng Yemen. Naku po, eto na mga labanan. So, bago natin 'to simulan, siyempre 'wag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, 'wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Handa na ang Taiwan at mga mamamayan nito sakaling magsimula na ang pag-atake ng China sa kanila. Kahapon ay isinagawa ng Taiwan ang isang drill para sa mga sibilyan kung ano ang mga dapat gawin sakaling simula na ng China ang bantang pag-atake sa kanila. At sa ibang balita naman, Makikita mo talaga mga tol, nakikipag-cooperate no yung mga mamamayan mga tol. Dito sa Pilipinas kapag pinagganyan mo mga Pilipino, ewan ko na lang. Baka kung ano-ano pa sasabihin nila mga tol. Kung ano-ano pa sasabihin nila malamang. Ngayon pa lang nakikita na natin mga tol eh. Ang Pilipinas, pinaglalaban natin yung karapatan natin sa West Philippines. Anong ginagawa ng ibang tao? Nagrarally. 'Di ba? Nagwewelga sila. Sinasabi nila na Bongbong resign, ayaw namin ng giyera, mga ganun mga tol. 'Di ba? Biruin mo, kaya tayo hindi kinakatakutan o hindi natatakot ang China dito sa bansa natin kasi alam nila na napakadaling kontrolin, lalong-lalo na nung mga Pilipinong mayroong tinatawag na panatiko sa politika mga tol. mga kabayan, hindi nagtagumpay ang grupong Houthi ng Yemen sa pag-atake sa isang barkong lulan ng mga armadong Ukrainian kung saan pinasabog ng Ukraine ang USB ng Houthi. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Ayan na, panoorin natin 'to. Kahapon ay sabay-sabay na tumunog ang mga sirena sa mga syudad ng Taiwan. Yan ay isang sinyales na nagsimula na ang isang pagsasanay ng Taiwan sa mga mamamayan nito na tinatawag na air raid civilian exercise na layong ihanda ang mga tao na magtago kung magsimula na ang pag-atake ng China sa kanilang bansa. Diba? Alam nyo mga tol, kung meron mang mas dapat matakot kesa sa Pilipinas mga tol, sila yun eh. Diba? Bakit? Halos katabi lang nila yung China mga tol. Diba? Pwede nga daw languyin eh. Halos katabi lang talaga nila yon. Tapos napakaliit na bansa pa nila yon. Pero tignan nyo mga tol, iba ang mindset nila. Open-minded sila mga tol sa mga bagay-bagay. Kaya relax lang sila. Unlike dito sa atin, ang bilis utuin, ang bilis papaniwalain sa mga propaganda, ang bilis nating, alam mo yun, nadadala yung ibang mga Pilipino na mga simpleng paninira, kahit ngayong mga deepfake na video, nadalang-dala yung ibang mga Pilipino mga tol. Ay nako. Ang ehersisyong ito ay magtatagal ng 4 na araw at taon-taon na ring ginagawa ng Taiwan. Yan ay mula nang magbanta ang China na sasakupin nito ang Taiwan dahil ayon sa China, ang Taiwan ay isang probinsya na bahagi umano ng China. Sa loob ng 30 minuto ay halos huminto ang lungsod. Tumigil ang trapiko habang hinihigpitan ang paggalaw ng mga tao at mga sasakyan. Sa isang pier naman sa Taiwan ay isinagawa ang pagpapaputok na kunwari ay inatake na ng China ang kanilang daungan. Ang mga lokal na bombero at mga pulisya ay dito na kumilos upang tumugon sa panahon ng digmaan. Galing no? Yung drill sa kanila mga tol, hindi lang sa mga sundalo no. Dito yung drill sa kanila kasama yung mga mamamayan mga tol. 'Di ba?
Ewan ko kung mangyayari dito sa Pilipinas 'yan. Hindi malabong hindi natin 'to mai-compare mga tol sa Pilipinas, eh, 'no? Kasi isa tayo mga tol sa may banta ng China, eh, dahil nga rito sa pinag-aagawang West Philippine Sea na talaga namang atin. Pero dito pa lang sa Pilipinas mga tol, laki na ng problema ng mga sundalo natin, eh, kasi may mga nagpapakalat ng mga pekeng balita, may mga nagpapakalat ng destabilisasyon para sa presidente natin, sa gobyerno. Walang pagkakaisa mga tol, 'di ba? Nakokontrol sila ng mga propagandist ng China. So, yung drill mga tol dito sa Pilipinas, ang drill puro mga sundalo pa lang, ang dami nang nagrereklamo, makikita ninyo sa mga balita. May mga sumusugod pa sa US Embassy, sabihin nila, "Umalis na kayo rito, 'di ba? Ayaw namin sa inyo mga Amerikano." 'Di ba? Dito yung drill nila mga tol kasama ang ano, mga mamamayan mismo. At open sila sa gano'n. Ang mga militar naman ng Taiwan ay dumating at nagpakalat ng mga tangke nito. Ngunit habang isinasagawa ang nasabing drill ay isang kotse ang paharang-harang kaya't nasagi ito ng isang Leopard tank ng Taiwan military. Dumating din TY. upang manood ang bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te. 可以想象在天然灾害或者是暂时的灾害当中，可预期会发生的情况。 Napakaliit lang ng bansang Taiwan mga kabayan kung ikukumpara ito sa Pilipinas, pero pagdating sa depensa ay mayroon itong mga makabagong kagamitan at handa silang makipagdigmaan sa China kahit na ang China ay kabilang sa mga may maraming militar at mga kagamitang pangdigma. Sa madaling salita mga tol, mga mamamayan sa kanila, alam yung prioridad mga tol. Alam nila kung ano yung dapat nilang ipaglaban. Bansa natin 'to, eh, bansa namin 'yan, ipaglalaban namin 'yan, ready kami. 'Di ba? Eh dito sa Pilipinas mga tol, yung ibang mga Pilipino, bahala kayo diyan, 'di ba? Lalaban niyo yung bansa natin. Yung iba nga mga tol, ang sabi nung iba rito sa atin, bakit tayo papasok sa gerang hindi naman natin laban? Biruin mo 'yun. Puro kasi TikTok lang. 'Di ba, ang pinaglalaban nga natin West Philippine Sea, paano mo sasabihing hindi natin laban 'yun? Grabe. Kaya tayo talaga napag-iiwanan mga tol, kasi andidiyan yung mga misinformation, disinformation, 'di ba? Ang dami mga tol. At yung iba naman paniwalang paniwala. Ultimo nga dun sa mga simpleng videong katatawanan lang o mga videong pineke lang, paniwalang paniwala talaga sila, eh. Na ay kabilang sa mga may maraming militar at mga kagamitang pangdigma. At sa ibang balita naman mga kabayan, inatake na naman ng militanteng grupong Houthi ng Yemen ang isang container ship na may sakay na mga armadong Ukrainian malapit sa Yemeni port city ng Mocha sa Red Sea. Naganap ang pag-atake noong July 20 habang ang video footage mula sa insidente ay inilabas kahapon July 20 na iniulat ng Maritime News na may kaugnayan sa United Kingdom Maritime Trade Operation o UKTMO. Inilunsad ng grupong Houthi ang dalawang pag-atake sa nasabing container ship. Ang unang pag-atake ay inilunsad gamit ang drone o unmanned aerial vehicle na sumabog sa gilid na bahagi ng barko na nagdulot ng kaunting pinsala. At nang makita ng Houthi na tuloy-tuloy pa rin ang paglalayag ng barko, ay gumawa uli ito ng pangalawang pag-atake sa barko. Dito ay gumamit ang Houthi ng isang USV o Unmanned Surface Vehicle, pero hindi pa rin ito nagtagumpay matapos paulanan ng bala ng mga armadong Ukrainian na sakay ng nasabing container ship. Iba rin talaga yung trip ng Houthi mga tol. Ayaw nila ng kapayapaan. Well anyway, yun nga pag-usapan ulit natin mga tol, no? Yung paghahanda ng Taiwan, no? Talagang kaisa yung mga mamamayan nila mga tol, yun ang nakakabilib at parang yun ang nakikita nating kulang ngayon dito sa Pilipinas. Though majority naman mga tol ng mga Pilipino ay pabor sa ginagawa ng ating pamahalaan sa paglaban natin, no, para sa West Philippine Sea. Okay na yon mga tol. At sana dumating ang panahon na talagang lahat ng mga Pilipino magkaisa. Bitawan na muna nila yung paniniwala nila sa mga politiko na akala mo talaga concern sa bayan. Pero ang talagang pinapangalagaan lang ng mga yan mga tol yung sarili nila. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga balitang to? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.